Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magko-configure tayo ng very basic topology lab sa GNS3 kasi sanay ako sa Packet Tracer. So, pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pinutin ang notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. So, sa tutorial na ito ay mag-start tayo sa pinaka-basic kung paano mag-assign ng IP address sa interfaces at saka paano siya i-turn on yung interface. Kasi default sa Cisco router ay naka-turn off yung mga interfaces. So kaya pag ginamit natin siya, kailangan natin siyang i-turn on para mag-work siya. So gagawa tayo dito ng simple topology lock para ma-practice natin. So pag beginner ka o wala ka pang idea paano mag-assign ng IP address sa mga switches sa interface ay itong video na to ay makakapulot ka dito ng aral. So name natin dito sa ating lab ay basic assign IP in the interfaces in the interface and click natin yung okay para makapag-create tayo ng bagong project. So, kailangan natin ng isang router. By the way, yung router na to ay pinalitan ko lang ng icon. So, pwede mong panoorin yung mga ibang tutorial ko sa aking playlist. Huwag mong kalimutan i-like and subscribe itong video para updated ka palagi sa mga ina-upload ko na mga tutorial. So, kailangan natin ng isang router dito and isang PC. So, yan. So, naka-GNS3 to tapos sa BN ko i-run. And pagkatapos, i-connect natin ito. Kahit anong interface ang gusto nyong i-select dito. Pero prepared ko ay Fast Ethernet. And dito naman, meron siyang interface na isa. Parang yung ating ginagamit na laptop, meron siyang network card. So, yan. Connected na sila and kailangan natin ay start. Start all and mag-green yan. So, yan. And pagkatapos, pwede natin issue yung mga IP address, yung interface natin, yung label niya. So, pwede yung i-click ito para mag-show. So, meron tayong basic lab. So, yan dito. And fast Ethernet 0/0. So, yan. And kailangan natin siyang i-right click or double click nyo para ma-open yung aning console. So, yan. And nandito na siya actually. Maraming naka-open dito. Baka ma-confuse kayo dito. Kasi itong lab, yung nakaraan lab na ginawa ko. So, ipapakita ko sa inyo. I-close ko na lang ito. Baka mag-confuse kayo. And open ko ulit. Ayan. Dito na siya sa aking taskbar. So, yan ang makikita nyo. Mas maganda siguro kung ilagay natin dito to. Para ma-clear nyo, makita nyo ng maayos dito. So, yan. And ilagay ko siya dyan. Ayan. And pagkatapos, enter nyo lang dito or naglo-load pa ata yung inyong operating system ng router. And ito na yung makikita nyo pag nag-load na yung inyong router sa inyong GNS3. So, pinaka-basic tayo. Ang kailangan natin dito ay na command ay enable. And tapos, pwede nyo actually enter yan or exit. Balik tayo ulit. Ayan. Exit ko lang. And exit. So, nag-loading ulit. So, pwedeng in lang, tapos pwede nung i-complete, i-press niyo yung tab sa inyong keyboard, tapos automatic na mag-auto-complete siya. So, gagana siya kahit in lang ang tinype niyo, insert yun, or enable. So, i-press yung enter. And next na kailangan nating i-type ay um, config T. So yan, gagana yan. Short yan ng configure terminal. So enter ko lang, and exit ko ulit. Ayan. So pag tinype natin dito ulit na con, at saka i-tab ko, ulitin ko ulit, enable, tapos con, tapos i-tab ko, hindi siya magko-complete.
So, pag config T and itab natin ay magko-complete siya. So, kung pwedeng config lang, config T, or pagkatapos ng T ay pwede nang itab para mag-autocomplete. So, yan. Enter nyo and pwede na kayo maglagay dyan ng inyong command kasi nasa privilege na tayo, privilege mode. So, halimbawa, papalitan nyo ng router yung router name nyo ay papalitan nyo halimbawa ng gusto nyo ng name. So, halimbawa, kailangan natin i-type yung host name OFWIT, OFWIT. So, halimbawa, kung papapansin nyo, yung pangalan ngayon ng ating router ay R1. So, pag pinindot natin yung hit enter ay nag-change na siya. Do show IP interface brief BR. So, yan ang mga interfaces ng router na ang sinasabi natin kanina ay naka-default na down. So, kailangan kung gagamitin mo ay kailangan mong mag-assign ng IP address. At saka kailangan mo mag-assign ng IP address at saka kailangan mong i-app yung network. So, paano tayo makapunta sa interface na to? Paano natin ma-assign na ng IP address? So, by the way, maglagay pala ako dito ng IP address na para nakikita natin visual 192.168.1.1/24. Ayan. So, ilalagay natin sa interface na to ay 192.168.1.1. Ang magiging iyan din ang magiging default gateway. So, dito naman, i-duplicate natin. Ang ilalagay natin dito sa PC ay 1.2. 1.2 ang IP address dito. Apply, okay? So, para meron tayong reference na visual na nakikita natin. So, punta tayo sa interface na to at saka i-assign natin yung IP address na to. Kailangan natin i-type dito na interface F0/0. So, enter. And pagkatapos, actually, yung shortcut yan. So, pwede nang i-exit ko lang. So, pwede nang i-type yung interface, tapos i-tab nyo, tapos F, kasi naka-start siya sa F, and i-tab nyo, fast Ethernet, then ito yon fast Ethernet 0/0. So, 0/0. And enter natin. Kanina, shortcut lang yung FA 0/0. So, mag-assign na tayo dyan ng kailangan nating ilagay yung word na IP add or IP address. Pwede nyung itab yan, pero gagana yan. IP add lang. And itab natin para makompleto. Pero gagana siya na IP add lang. So, kailangan natin ilagay yung IP address na to. IP address na to kasi nandito na tayo sa interface na to na FA0, F0/0. 192.168.1.1 and space, and kailangan natin yung subnet mask natin na 255.255.255.0 and enter natin. So, paano ba natin ma-configure ito na as a app? So, kailangan natin yung command na no shut. No shut or no shutdown. Pwede nyung i-tab yan, i-press yung tab sa inyong keyboard and mag-auto-complete. No shutdown. So, enter nyo. And hintayin nyo ng ilang seconds, makikita nyo na up. So, pag tinype ko ngayon na do anong gamit ng do? So, ang gamit ng do ay magagamit nyo yung mga command na hindi na kayo mag-i-exit. Do show IP interface brief, BR. So, pwede yung i-autocomplete, tab, para mag-autocomplete. So, ginagamit ko lang actually para shortcut. Hindi ko naman kasi minsan ma-spell yung brief. So, yan, BR, gagana yan. So, yan. Meron na tayong IP address dito na na-assign sa interface passenger 0/0 at saka in-app natin. Kung makakompare nyo, down dito sa baba. And ngayon, kung gusto nyo i-save yung inyong configuration, ay kailangan nyo isulat ay do WR para mag-write. Actually, yung shortcut na ay copy running config to startup config. So, nasanay ako sa pabilisan. Instead na type ko pa yung word na yun, ay do WR na lang. Parehas naman sila ng function. And ngayon, next natin ay yung PC. Lagyan natin ng IP address. So, right-click and console. And dito ngayon, yung PC na yun. So, pag tinype ko dito na show IP, wala pang nakalagay dito na IP. Ngayon, pag tinry ko na pining yung 192.168.1.1,
ay hindi pa siya magpiping dahil wala siyang address. So mag-assign tayo dyan ng IP address. Ang pag-assign dyan ng IP address, kailangan natin i-type yung IP tapos 192.168.1.2. Ang assign natin dito ay 1.2 at saka yung /24. Then yung kung gusto natin mag-assign ng gateway, space lang natin tapos lagyan natin yung gateway 192.168.1.1 yung ating gateway and hit natin yung enter. Press enter, checking for duplicate. So pag tinype mo ulit yung show IP, so meron na siyang IP address na 192.168.1.1 at saka yung gateway natin ay 1.2. So kanina wala tayong naka-assign dito na IP. And ngayon, pwede natin i-ping yung ating gateway, yung interface na to. So ping 192.168.1.1. So hit natin yung enter. So ito, meron na silang communication. So ganun lang guys, mag-configure ng router ng interface sa router. So kung nakalagay dito halimbawa yung fast Ethernet 0/1 ay kailangan pumunta ka sa interface na yun at saka i-assign mo yung IP address. So IP add, ganun lang. Tapos yung kanyang yung IP address, tapos yung subnet mask, tapos i-hit nyo lang enter. So pag dito sa PC, pag gusto nyo i-save yung configuration, write the word save lang. Ayan. So saving start configuration to startup BBC. So hanggang dito lang and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel and i-support of course. Have a good day sa inyo lahat.